So alright guys, nandito na naman tayong bumabalik with another video review of Gel Blaster. So pasensya na po kung ginanito ko lang po sa pag-video guys ha, kasi gusto ko kayong i-surprise. So guys, without further ado, intro please! Alright guys, so nakabalik na tayo. So, excited na ba kayo guys? Kasi this is my first time to review this kind of unit. Actually, the unit po is considered as super high-end unit po sa ARP9. So, I think, mangingilan lang po yung mga naka-acquire nito. Kasi grabe yung unit na to guys, napakamahal. Tapos, pero, wala ka nang ibang iisipin. Kundi, bala mo na lang. Tsaka, 11.1 volt battery. So, alright, introducing the ARP9 ng GNG. So guys, pagka handover nito sa sa kakilala ko, actually we met only on the Facebook. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo Sir Darrell. Kasi nagtiwala po kayo sa akin, hinandover niyo po ito unit niyo. And titignan natin sir kung ano po yung mga magandang i-upgrade nito. Kasi i-unbox na natin to. So alright guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Open na po natin. So nga pala, sorry. Guys, si Sir Darrell po is nagbebenta po siya ng mga high-end units. Super high-end units, mostly metals na po. Meron siyang guys, SR16. Meron siyang HK416C. Full metal. Tapos other po na mga super high-end units po na full metal, meron din siya. Ito guys, ipopost ko yung page niya. Pasuyo na po. Pwede nyo po siyang i-like, pwede nyo po siyang i-follow, tsaka pwede po kayong bumili sa kanya guys. Napakasulit, napaka-affordable ng mga units niya guys, na mga full metal units or other metal units. Kasi nagdi-discount din si sir. So may plano akong bibili ng unit sa kanya, hopefully soon, kapag nakaluwag-luwag tayo. So alright, opening guys. Premium looks. Bumungad sa atin yung premium na guys, na support. So ito yung niya, ito yung description niya. So siyempre, naka-Chinese. So baliktad lang natin guys, kasi dito yun i-open Yan. So, ARP9. Grabe yung niya guys, multicolor. Parang chameleon. So, representing the unit itself. Boom! So, pasensya na guys kung medyo maliit lang yung happiness ko. Kasi first time ko kasi maka-unbox nito All-in-one package na po siya guys. Tingnan nyo. Yung magazine niya. Premium na premium. Tapos yung front and rear, hindi siya nylon guys, metal to. So pa, ito drum mag sa ARP9 para hindi po kayo lugi sa gel ball capacity. And then ito, meron pa guys yung niya, yung other mga attachments niya. Meron din siyang libre na 16mm hop up, meron ding battery na 7.4 battery. Ito grip, ito po yung mga side attachments niya po, dito po nakalagay. And then set aside muna natin to siya guys kasi papakita ko po yung loob mismo ng niya, yung mga libre. So syempre, charger di yan mawawala kapag nag-acquire po kayo ng unit. Tapos hard gel bolts na 60N crystal. Then, what else? Siyempre, ito, sinasabi ko sa inyo, hop up. Riser hop up na 16mm. Kasi, wala tong built-in hop up, guys. Meron lang tong, inner and outer barrel na full CNC. Hindi sa metal, guys. Full CNC, which is high quality aluminum. So, siyempre, the unit itself, siyempre, pa ba? So, babalikan ko muna kayo, guys. Tatanggalin muna natin to. Kasi ipapakita ko sa inyo kung magra-rundown tayo ng description mismo and specifications
ng unit na to. Alright guys, nakabalik na tayo. So kailangan natin lagyan ng ano guys, ng supporter sa ilalim kasi hindi sa atin to. So ito guys, fully furnished yung pagka-built niya guys. Not incomparable siya sa TG na Tiangong na ARP9 version 3, yung clear, transparent. Kasi ito guys, napaka-premium, napaka-bigat. Tsaka walang-wala yung internals nito sa ano ng TG na ARP9 na version 3, yung cleared. So syempre, ito yung ano niya, ito yung muzzle niya. So tatanggalin muna natin guys kasi titignan natin kung ano yung looban niya. So papakita ko sa inyo guys ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naka full CNC. Sorry, nagalaw yung camera. So full CNC na outer and inner barrel. I think naka 7.5 yata to siya guys. Kasi malaki yung butas niya. Pero wala siyang half up guys ha. Wala siyang built-in half up unlike sa TG na ARP9. Pero meron siyang libre na 16 mm na riser half up. Pwede nyo pong lagyan dito. Kung wala po kayong plano na lagyan ng ano, wala po kayong plano na lagyan ng tracer or any muzzles or suppressor, kasi kapag naglagay kayo ng 16mm dito, hindi siya angkop mismo sa 14mm thread. Kasi ito 14mm to yung thread niya. And then kung gusto niyo pong maglagay ng tracer or any suppressors or muzzles, I suggest that you will acquire the 13mm half up po mismo. Kasi 13mm, pwede nyo pong isalpak yung 14mm reverse thread po ng gusto nyo na muzzle or suppressors or tracer. So alright, so rundown muna tayo guys kasi dito sa buttstock niya, sa TGF4, sa TG ARP9, yung ano niya, metal guide is ito, full CNC. Napakagaan guys. Wala, napakagaan. Unlike sa ARP9 na ano is bakal sa kaya mabigat. So syempre iba yung sa iba yung ano yung buffer tube same. Titignan natin. Kala ko na-crack guys. Hindi pala. Ano pala to? Silver plated na wire sa ano, sa battery. Sa wire sa connector sa battery. So enable for you to remove the ano po, the back part po ng battery compartment. Meron pong kayong ipipress po dito. Ito guys, so yung parang bulge. Sorry, di nakita. Alright, yun. Ito guys, yung plastic. Yan. Pe-press nyo na lang po, paakyat. Press. Hila sa ilalim. So, goods na po. So, kanina akala ko na crack. Wala pala. Pero hindi ko to nahulog guys ha. Iingatan ko talaga tong unit na to kasi napakamahal to. Tapos ito, naka XT30 interface na po yung plug. So, pwede po dito yung 11.1 battery. So, alright. So, yun lang po. Magte-test fire po tayo nito guys ha. Kasi excited ako guys eh. Tapos nag-request si customer na i-upgrade natin to. So, syempre i-upgrade natin to. Yung nakita ko lang nito guys is wala na. Upgraded na yung internals guys. Wala ka nang hahanapin pa talaga. So, syempre, titignan natin yung yung spring nito if naka M95 na ba or M80 or M90. So, syempre, from the looks, is very aesthetics, guys. Compared sa sa ARP9 na version 3, clear, transparent, is naka golden gearbox siya. Ito naka red. Maganda yung color scheme niya guys kasi na-appreciate ko yung parang crimson red ng ng looks niya. Tapos ito guys, ano pa ba? Syempre, nga pala, we will never forget the the dust cover. Dust cover is metal. Metal na siya guys. So syempre hilahin natin. So syempre yung blowback mechanism niya is full stainless. Hindi po siya metal. Stainless po ito guys. So,
Di po siya nagrarust. Hindi po siya kakalawang. Grabe guys. Kung may plano kayong bilhin to or may plano kayong mag-acquire ng ganito, I suggest guys, bilhin nyo to. Kasi, ito, not to mention, yung motor niya is high torque. Option number 1. Yung option number 1 guys is, this is the kind of motor na brushless. Hindi po siya katulad ng ibang motor guys. Napaka-smooth yung movement po nito sa internals. Saka hindi po kayo mag-worry na mag-init po siya kasi wala na po siyang type of magnet na magkukos po ng spark sa unit. Yan po kasi yung spark is, yan po yung nagkukos ng init dito mismo sa grip nyo. Kaya nafe-feel nyo na mainit po siya. So, mention the unit itself, it has MOSFET na guys. So, wala ka nang ibang hahanapin pa. Naka-MOSFET na to. So, alright. So, syempre, tapos na po tayo dyan. So, within regards po pala sa trigger. Safe, single shot, and full auto. If you want to put the single shot, pwede po. Full auto, pwede. And guys, dito ako na-amaze. Kasi, para siyang naka HPA, yung parang high pressured na siya na hangin na wala ng internals. Ito guys, napaka-smooth. Napaka-smooth guys. Di katulad ng ibang trigger guys na makunat. Ito, pwede nyo itong pwede kayong magganyan. Oy, bastos yan. Pwede po kayong, grabe yung sagad guys. Grabe, napaka-smooth. So, syempre, magte-test fire tayo mamaya. Tapos, speaking of the internals guys, naka-rainbow 60%. I think 60 or 50. In between po sa 50 or 60. So, this is the required ported cylinder guys. If you have at least nasa mga ilan ba? Mga at least 7 inches or 7 cm, 7 inches. Yun, yung mga short barrel 60 to 80. 60 to 50. Pero if you want to achieve a higher FPS, I suggest that you can upgrade the cylinder tube to 80%. Yan po kasi yung usual na ginagawa ko kapag gusto ng customer natin ng high FPS, pwede po kayong mag 80%. Dito na po yan magkakatalo. Yan. So, syempre, wala na akong ibang masabi guys kasi maganda na yung internals niya. Meron na ding supporter. And then, wait, there's more. Natatanggal to guys. Hindi katulad ng ARP9 na Tiangong na hindi, built-in. Ito, natatanggal to. Pwede po kayong magpalit ng ibang handguard nito if you want to acquire and if you want to have a project on this na long barrel, pwede yun guys. Pwede po kayong maglagay po dito ng metal handguard. M-lock po yung masuggest ko sa inyo kasi maganda po kasi yung M-lock yan. So, alright guys. So, alright, wala na po tayong ibang ma-discuss kasi, meron pa pala akong nakita. Ito guys, nakita niyo yung other na mga yung parang connectors or yung parang contacts mismo ng magazine. Yung iba, spring. Ito, hindi. Stainless guys. Walang spring yan. Stainless contacts. Grabe. Wala na. May nanalo na. Kapag meron lang kayong pera, kapag meron ako maraming pera, bibilhin ko to. Kaso nga lang is meron pa po tayong mga priorities na dapat i-prioritize. Kasi po, pamilyado na po tayo. Alright. So, lang po, pwede po kayong mag-acquire nito. PM nyo lang po yung yung client natin na si Sir Darrell. So, ayun. So, alright.
So, wala na po tayong ibang masabi. So, let's go for the test fire. FPS test. Alright guys, nakabilik na tayo. So, sinalpakan ko po ng personal ko na na magazine. Kasi hindi ko po gusto na makasira ako guys. So, ito, nilagyan ko ng battery ko. Service battery ko na 11.1 volt battery. So, isasalpak na natin siya guys. Tapos guys, ito. Pakinggan nyo po yung ganda ng tira niya. Iba po. Pag-prime. Yun. Test file. Rinig nyo guys. Ang ganda. Parang yung parang nag-whistle. Oh. Wait, tignan natin. Paubos na yung bala ko. Ubos na nga. Wait, muna ako ng bala guys. Alright po, continuation. Nakasalpak na po tayo ng bagong bala. Grabe, maganda yung tira niya guys. Napakatahimik yung internals niya, promise. Grabe, wala akong masabi guys. Totally, napakaganda. So, FPS test tayo guys. Hello, Trixie. So, hello guys, yung aso namin. Tinalian namin kasi gusto niyang lumabas sa bahay. Mabilis yan tumakbo. Nangangagat yan ng mga alagang manok. Marami na yung nadisgrasya ng mga manok kaya tinalian namin. Pero love namin yan. Siyempre, marami kaming aso dito guys. Ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Pero ngayon is back to work. Alright. So, ito, FPS test. Ilan yung stock? Wait. 233 234 246 222 232 223. Alright, yun po yung average FPS nyo guys. Kasi yung suggest ko lang kay customer ay, sir, salpakan po natin ng M95 yung spring nyo kasi para at least magamit nyo po at makatama. At para yung result ng pagtama is magbuni. Alright guys, I'll get back to you. Thank you so much. So hello po guys, magandang hapon, magandang good morning, magandang gabi sa ating lahat. Kung anong oras po kayo nakapanood sa content ko. So alright guys, ito na pong unit ni sir. Napakaganda guys. Stainless steel na blowback mechanism. And then naka MOSFET na din yung unit niya. This is the GNG ARP9 or what we call, I think, XYL na yata to sa guys. I'm sorry kung hindi ako familiar sa mga brands. Actually, this is my first time to hold this kind of unit. Na-amaze ako guys kasi maganda yung maganda yung performance niya, grabe. So alright guys, so if you want to acquire this kind of unit, if you want to acquire a super high-end unit guys, full metal, please kindly contact na lang po ito po yung FB page po ni Sir Darren. So guys, sabihin niyo po sa kanya guys na nakapanood po kayo sa sa content ko. I'm sure bibigyan po kayo ng discount nun. So alright guys, so dito lang po nagtatapos yung video natin. Maraming salamat po sa panonood at sana ay magtangkilik pa po kayo sa aking mga videos in the near future kasi marami pa po tayong i-upload guys. So alright, thank you so much guys. God bless. Paalam.